na parang walang maayos na introduction. Anyways, isang magandang tanghali, mga kabisyo. Hi, Jaga Bandido! Isang magandang tanghali din, kumikinang na ina, Nicole Ayala. Alam mo, ibang level yung taas ng enerhiya ko today. Kasi it's a Friday. Alam mo, parang lumalakas ako kapag Friday. Bakit ano meron? Kwento mo naman sa amin. Hindi, wala lang. Lumalakas lang ako pag Friday kasi pa weekend. Okay. Hindi kaya dadating nga isang araw na ang weekend 3 araw? Alam mo, sa totoo lang yun ang iniisip ko. Diba? Oo. Kasi kailangan mag-balance eh. Bakit Oo. kailangan 5 araw yung pasok? Diba? Kasi iniisip ko, hala sila nakapagpahinga. Ay, ikaw Ako pala. wala. Pwede ba ako naman humugot eh? si Diego may hugot. May hugot siya. May pasok kasi kami kapag weekends. Ay sila pala. Tapos si Diego, hindi makaikot kasi LRT 10, di ba? Pero di ba masaya naman yung experience mo sa LRT 10. Yes, of course naman. You get to meet all the different artists. Yes. Ang question ko, kinakabahan ka pa ba? May ganun ka pa bang moment? Wala na. Talaga? Parang ang feeling ko ang kinakabahan yung mga yung mga visitors. Kasi nagtatanong pa kung minsan na ano ba yung mga questionnaire. Sabi ko wala. Wala lang, kwentuhan lang. Oo. Kung anong isasagot nyo, di naman manggagaling sa Correct. tanong. Si Diego Bandido kasi, kung di nyo alam, siya yung host ng LRT 10, yung ating top 10 countdown. Tapos may artist interview tuwing Saturday. Nahirapan lang ako nung nakaraan. Oo nga, naramdaman ko yun. Kasi nung Sabado, ang mga guests natin, mga spokening dollars. Mga Aussie. Oo. Ang Aussie pa naman eh. Medyo may, di ba parang yung accent nila. Parang, good mate. Ayan. Hello, mate. Ganon. Parang mga ngong. Pero Totoo. buti naman, makukulit at magagaling. At saka ang husay, di ba? I say that kasi kapag halimbawa, sinabihan ako, for example, ng digital media team, sasabihin nila, Miss Nicole, pwede ka bang mag-interview ng ganyan? Ipapasok ko talaga kasi nakabahan ako. Sabi ko nga kay Tonton, mga 3 question lang, tapos na yun. Oo, lalo na pag ang artist foreign. Sabi ko sa'yo, yung ngatog ko talaga. Akala mo merong periodical exam, nakakalurke. Well, ano yung mga dahilan kung bakit ninenervyos ka or nakaka-experience ka ba ever ng nervyos? Kasi meron tayong isang may nabasa ako sa chat nung kanina bago tayo nag on air na sabi niya kinakabahan daw siya kasi hindi siya sure kung gagraduate na siya kasi tingnan mo dito sa PICC malapit sa atin ang daming gumagraduate, di ba? October graduates, I guess. Yan sila. So kinakabahan siya kasi daw di siya sure kung part siya ng graduating class. Napaisip ako na, ano pa ba yung dahilan kung bakit tayo kinakabahan? Ano pa bang nagpapanerbyo sa atin? Well, kagaya kahapon, di ba, napag-usapan natin sa meeting, nag-share ako sa isa din sa nabasa ko, di ba? May nabasa kami, di ba? Yung sa libro naman ni Shan Chu ba yun, yung Art of War? Hindi, kasi alam mo naman yung mga binabasa ko, Diego. Mga bawas league plus points sa langit. Yung Art of War, taray. Yan yung mga binabasa mo ngayon, ha? Samantalang dati. Yung mga binabasa mo, nakakaloka. Naku, pa-second coming na talaga. Ang sinasabi niya doon na kung kilala mo yung sarili mo at kilala mo yung kalaban mo, hindi ka dapat matakot kahit hundreds of battle pa yan. Ano pa man yan. Pero kung kilala mo yung sarili mo at hindi mo kilala yung kalaban mo, doon ka ninervyusin. doon ka matatakot. Kasi hindi mo alam kung sinong hinaharap mo eh. Kasi every defeat daw na mahaharap mo is talagang mararamdaman mo yung hapdi, yung correct. Kasi yun yung problema kapag ka-uncertain eh. Hindi ka certain sino ba yung kalabang ko. Pero sa bagay tama ka, no? Same lang. Kapag halimbawa, alam mo na kung sino yung kalaban mo, judge mo siya. Ayun na pala yung kalaban. Beauty pageant. Ayun na pala yung kalabang ko. Kasing laki lang ng gasolito yung height. Hindi na ako kabahan kasi height pa lang, 'di ba? Lamang na ako. Kasi kung kilala mo yung kalaban mo, 'di ba? Ay yan pala yung mga mga bala niya. Bibili din ako ng tanke de guerra. So, correct. Yung tataasan mo yung sarili mo. Le-level up mo. Le-level up mo. So sinasabi ba natin na kaya kinakabahan ito kasi dapat siguro alam niya sa sarili niya na hindi siya masyado nag-aral, may minura siyang teacher, may dinuruan siyang principal. Pinasok niya yung registrar. Correct.
Kinuha niya yung resibo. Binenta niya sa kapwa niya estudyante. Yan, di ba? Yan yung mga bakit ka naman nenervyusin o bakit ka naman kakabahan, di ba? Although, ang nervous at kaba, it's not naman a bad thing. Hindi naman siya bad thing. In fact, minsan good thing pa nga siya kasi it keeps you grounded. Na kapag kinakabahan pa pala ako, ibig sabihin na meron pa pala akong pwedeng matutunan. Yan, di ba? May mga ganon. Yung huling kaba ko, nung nakarang araw, yung 7:30 p.m. Bakit? Nung ano? Kasi alam niyo po, nagpatawag po ako ng emergency meeting na walang kaalam-alam yung mga tao. Anong dahilan? Alas 7:30 ng gabi. Totoo. Tsaka, yung para ba magpatawag ako ng meeting ng 7:30? At saka hindi lang meeting na, Zoom tayo. Oo, hindi. ganon. Hindi. Balik kayo sa station. Sabi ko, Konyo, makakabalik ka? Robin, makakabalik ka? Rocky, makakapasok ka ba na maaga? Ganon. So yung mga ganon, yun yung mga pwedeng, ibig sabihin blinded nun. Ka eh. Correct. So ibig sabihin hindi certain, di ba? Pero ang kagandahan, kapag ka nagkakaroon ng linaw, nababawas yung nervous. And I think that's the same also kapag ka may problema ka. Di ba? Uncertain ka kung, parang nung nagkasakit si Princess Jegs, sobrang uncertain every day. Kung ano na yung mangyayari. So dahil sobrang uncertain, yung nervous namin talaga namang mga kung susumahin, lagpas pa isang best tank sa dami ng galon. Kasi hindi mo alam Hindi mo alam kasi correct. lalo na sa pinagdadaanan niya during that time, any moment talaga. Correct. And anything can happen. So yung tapos ang mahirap pa dito nung sinabi ng doktor na puro negative dun sa mga test na inaano niya, na pinapatake na kung anong klaseng sakit. Puro negative. Ang hirap kasi mas maganda kung alam mo kung ano yung sakit eh. Kasi pag alam mo yung sakit, alam mo yung gamot. Kumbaga na troubleshoot mo, ito yung problema. Correct, diba? Ito yung aayusin natin. Sa true. Wala. Wala. Kapag ka ganun, may nervyos. Yun yung sinasabi ko na, in a way, kung titingnan mo on a positive point of view, nakakabuti din yung nervyos kasi maghahanap ka ng ng kakapitan eh. Maghahanap ka ng pagkakatiwalaan. Kagagaling lang ng Love Radio sa misa. So syempre dapat hawak ko pa ang banal na salita ng Diyos. Ano sinabi ni Father? Sabi ni Father, di ba? Basta nandyan si Christ sa tabi mo, okay ka. Yeah. Yun yung sinabi niya. So, yes, madami mga nakaka-nervous na mga bagay-bagay. Hindi natin alam kung bakit kailangan mangyari. Pero, yun nga, sabi nga ni Father, di ba? Basta Christ is with you, di ba? Okay ka. Tama ka dyan. Kasi ngayon naman nabanggit ko sa'yo kahapon yung the difference between insurance and assurance. So, ang insurance, may term lang siya. So, pwedeng matatapos siya. Ang assurance is the lifetime or even after lifetime. Kasi dito sa buhay natin, yung family mo, eventually, mawawala yan. Alam mo, iniisip ko pa lang yan. Trabaho, mawawala yan. Totoo, di ba? Pera mo, mawawala yan. Ang ganda mo. Ngayon nga, nag-uumpisa na eh. Aangas ka. Papunta na sa pagbulok, nag-uumpisa na. Diba? Hindi mo na notice, ay, nag-uumpisa na pala yung totoo. Tama. Beauty will also fade. Lahat mag-fade. Kung dati, sprinkle lang nilalagay mo foundation. Ngayon, makapal na. Totoo ka dyan, di ba? But, ano ang pero sure? Si Lord talaga, sure siya dun sa word niya na hindi ka pababayaan eh. Correct, di ba? Yung assurance niya eh. Kaya alam mo, hindi pa ako actually nakakilala ng isang taong yung hindi naniniwala at all kay Lord. Meron ka ba nakilala ever? Wala din kasi eh. hindi naman natin problema dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas, sa palibasa nasa Pilipinas tayo. Pero talagang, pag sa ibang bansa talaga, yung mga atheist. Normal sa kanila. But ako din, I've never met somebody na ganun. Pero iniisip ko pa lang na wala silang kakapitan sa panahon ng kinakabahan sila o ninenervyos sila. Parang paano? Parang, di ba? Parang saan? Paano ka nabubuhay ng, di ba? Ako lang, iniisip ko pa lang na bakit ikaw kumikinang na ulo at ako kumikinang ina. Yung difference natin, nating dalawa, difference ko sa anak ko, difference mo sa kapitbahay mo, yung palang yung pagiging unique ng bawat isa. Alam mong God-given eh. Alam mong merong force behind it. That's not to believe. Hindi ko talaga mawari. Well, sa totoo lang hindi natin kinakailangan ng Bible para ma-prove na may Panginoon, na may God eh. Based pa lang sa experience natin, yung sinasabi mo, diba? Sa daily life mo eh. There is somebody outside from space and time na totoo. Kasi sabi nga sa science, wala namang lilitaw from nothing to something. So halimbawa, cellphone may creator. Correct, may pinanggalingan, 'di ba? Halimbawa, kulangot, 'di ba? Alam natin kung saan galing yan.
'Di ba? Galing sa ilong. Oo. Katatambay mo sa maduduming mga lugar, 'di ba? Oo, kakasingot mo kung saan Correct. mauusok. Totoo. So may pinanggalingan. Merong pinanggalingan. Kaya nga iniisip ko, grabe no, kung halimbawa ninenervous ka, kinakabahan ka for your life, for the life of your loved one, o kaya for anything in your life, tapos wala kang kakapitan na Lord, paano yun? Oo, napakahirap. Oo. Kasi may mga bagay-bagay na hindi kayang solusyonan ng tao. Hindi, totoo yan. Oo. Totoo yan. Na Like parang, sa nangyari sa inyo, di ba? Oo, yung nangyari kay Princess nung Sobra nagkaroon yun, siya ng viral encephalitis. Hindi yun talagang, ano talaga maski yung mga doktor ang sinabi talaga, Diyos na lang dito ha. Alam mo yun, kasi Diyos na talaga. Kasi Oo. kami, ano lang kami, may hangganan lang yung kakayahan na pwede naming gawin. Actually, yung mga doktor ginagamit din ni Lord eh. Correct. Sila ang Lahat instruments. galing kay Lord yan, Totoo. instrumento lang tayo dito. Diba? Kumbaga, sino gumawa dun sa mga doktor? Sino gumawa dun sa Oo. utak mo? Diba? Yung mga ganyan. And these little things are actually the big things. Kasi Oo. isa sa mga, nung nag-aaral ako, sabi yung sa Cosmos na, ang sabi nga Ay, anong Cosmos? Kasi ang napanood ko lang Palabas kahapon, na. Miss Cosmos eh. Yung pageant sa Cosmos. Yung sa universe sa natin, universe, oh. magkamali lang ng point something, hindi mabubuo yung universe natin. Diba? So, ibig talagang sabihin, saktong-sakto siya. Everything is perfect, Oo, 'di ba? perfect talaga siya. Ang pagkakagawa. Oo. Oh. Tingnan mo, pag di ba, pag may virus ka, biglang sinisipon ka, nag-o-automatic yung katawan mo. Hindi naman kung by chance lang nangyari yan. Correct. So anytime pwede tumulo yung Oo, totoo. sipon mo, yung luga mo, Ay, lalabas. totoo, 'di ba? Ang ganda mong babae, may luga ka, 'di ba? Para may designer talaga. Oo, eh. ang galing eh. At saka alam mo yung yung tinatawag na adrenaline rush. It's also part of our human body na Oo. alimbawa, naalala ko lang bigla, meron kaming giant poodle, 'di ba? Tapos meron kaming toy poodle. Aha. Akala namin nung una itong dalawang asong to magkasundo. Okay. Kasi hindi naman Pareho sila silang nag-aaway poodle. Pareho silang poodle. Oo, So oo. parang poodle family. So Oo. magkakasundo sila. Hindi namin namalayan isang araw yung giant na poodle. Uhulaan ko. Oh, ano? Nagkaroon ng poodle fight. Pero, nag-enjoy nga ako sa poodle fight eh. Nagkaroon ng poodle fight. Okay. True enough, 'di ba? So sinakbal nung giant yung toy. Yung toy. Talagang hindi, alam mo yung naghihintay si Princess, iyak ng iyak. Naghihintay na lang kami na may mahulog na ulo ng toy poodle. Sa totoo! Pero sabi ko sa iyo, Diego, di ba ang mahina yung tuhod ko, hindi mo ako mapapatakbo, marurupok yung mga katakatawan. Sabi ko sa iyo, nabuhat ko kalahating malaking tangke ng tawag doon, balde ng tubig. Oo. Nabuhat ko yun. Oo. Nabuhat ko, tas napakabilis kong binuhos doon sa dalawa at naghiwalay sila. Diba? I mean, As in talaga nag-away? as in, oo, biglang sinakmal eh. So, ang sa akin parang una, paano ko nabuhat yun? At bakit ko biglang naisip yun? Oh, kita diba? niyo yung mga reserve energy na yan. Yes. Diba yung mga nakakaakyat ka sa mga sa puno pag hinabol ka ng aso. True, na hindi diba? mo magagawa sa normal na pangyayari. Correct. Mga refrigerator na bigla mong nabubuhat kapag ka may sunog, diba? Oo, amazing talaga. Ibig sabihin, there is a God. So, Yes. kung ikaw na nakikinig ngayon, yan yung paniwalaan. Galing simbahan yan. Tama, syempre. Banal-banalan. Hawak mo ang Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!